Mga ka-diskarte chicks, may isang mensahe akong nabasa at hindi ako agad nakasagot. Hindi dahil hindi ko alam ang sasabihin, kundi dahil ang sakit niyang basahin. Ang sabi niya, ate, babae po ako. 8 years na kami ng boyfriend ko, mabait siya, mahal niya ako, pero legally married pa rin siya sa iba. Hiwalay na sila ng almost 12 years, pero kasal pa rin sila sa papel. Nalilito na ako. Itutuloy ko pa ba? Kasi ayoko namang habang buhay akong maging mistress. Mga ka-diskarte chicks, ang tanong ko sa inyo, hanggang kailan sapat ang pagmamahal? Kung wala namang kasiguraduhan. Dahil minsan hindi puso ang kailangan mong pakinggan, kundi ang katotohanan. Alam mo, unahin nating alisin ang panghusga. Kasi maraming tao ang sasabihin, kasalanan mo kasi, pumatol ka sa may asawa. Pero ang realidad, hindi lahat ng legal na kasal masaya. May mga taong 10 taon nang hiwalay, may iba pa nga, may sarili ng pamilya, pero sa mata ng batas, mag-asawa pa rin sila. At doon nagsisimula ang komplikasyon. So number 1, mahal ka niya pero sapat ba ang pagmamahal? Psychology tells us, love is only one part of a long-term relationship. Ang 3 kailangan para tumagal ang relasyon ay love, commitment, at shared future. Kapag wala ang isa, unti-unting nagkakaroon ng anxiety ang isang partner. Kaya mapapansin mo habang tumatagal, mas lalo ka napapaisip, hindi dahil nabawasan ang pagmamahal mo, kundi dahil gusto mong malaman, may patutunguhan ba ito? So number 2, hindi mo kasalanang mangarap ng kasal. Mga lalaki makinig po kayo. Hindi lahat ng babae gustong magpakasal dahil gusto lang ng engrandeng wedding. Marami gusto lang ng security. Yung alam niyang kung may mangyari sa kanya, ako ang legal niyang asawa. Hindi yung kapag na-ospital siya, wala kang karapatan. Kapag may emergency, hindi ikaw ang tatawagan. Kapag may ari-arian, wala kang habol. Masakit isipin, pero totoo. So pangatlo, ano ba talaga ang tawag sa'yo? Ito ang tanong niya. Ano ba ako? Mistress ba? Legally speaking, kapag may romantic relationship ang isang taong kasal pa sa iba, walang legal na marriage ang bagong relasyon. Pero hindi ko rin gustong lagyan agad ng label ang tao. Kasi iba-iba ang sitwasyon. May mga hiwalay ng mahigit 1 dekada. May sarili ng buhay, hindi na nagsasama, hindi na mag-asawa sa totoong buhay. Pero oo, sa papel, kasal pa rin. At iyon ang realidad na hindi pwedeng balewalain. So pang-4 ang pinakamahalagang tanong, hindi, mahal ka ba niya? Kundi ano ang plano niya? 8 taon na, hindi na kayo nasa getting to know stage, hindi na honeymoon stage. 8 taon na sapat na para magkaroon ng direksyon. Hindi ibig sabihin kailangan bukas magpakasal, pero dapat may malinaw na usapan. Halimbawa, mag-ipon ako para sa annulment, o ito ang timeline, o ito ang ginagawa ko. Kapag puro tingnan natin, balang araw hintayin mo lang. Mga ka-diskarte chicks, hindi plano ang balang araw. Pang-5, annulment ay mahal. Pero, imposible ba? Totoo, hindi biro ang annulment sa Pilipinas. Minsan umaabot ng daan-daang libong piso. Depende sa kaso. At hindi lahat kayang bayaran yon. Pero ang tanong, may ginagawa ba siyang paraan? Nag-iipon ba? Nagpapakonsult ba? Nag-i-inquire ba? O tinanggap na lang niyang ganito na lang tayo? Magkaiba ang walang pera at walang plano. Pang-6, huwag mong ipagpalit ang buong future mo sa pag-asang baka balang araw. Ito ang pinakamahirap kapag mahal mo ang tao. Madaling maghintay, 1 taon, 2 taon, 3 taon, hanggang mapansin mo 6 na pala, tapos 10, tapos 15. Hindi mo na malayang naubos na ang panahon mo. At ang pinakamasakit, hindi dahil iniwan ka,
kundi dahil wala talagang nangyari. Sa nagpadala ng kwento, hindi kita sasabihang hiwalayan mo agad. Hindi rin kita sasabihang ituloy mo lang. Dahil buhay mo yan. Pero ito ang masasabi ko. Maupo kayo, mag-usap kayo, hindi away, hindi drama, usapan. Tanungin mo siya, ano ba talaga ang plano natin? At pakinggan mo, hindi lang ang salita, kundi ang kilos. Dahil ang taong seryoso hindi lang nagsasabing, mahal kita. Ipinapakita rin niyang may direksyon ang pagmamahal na yon. At tandaan mo ito, mga kadiskarte chicks, hindi mali ang magmahal ng taong may komplikadong nakaraan. Pero hindi rin mali ang piliin na sarili mo kapag ang kinabukasan mo ay puro tanong na lang. Dahil ang tunay na pag-ibig hindi lang dapat masaya sa kasalukuyan. Dapat may malinaw ding bukas. Kung ikaw ang nasa sitwasyon niya, ano ang gagawin mo? Maghihintay ka pa ba? O hihingi ka na ng malinaw na direksyon? Mag-comment ka sa ibaba ha, basta tandaan natin na respeto sa lahat ng opinyon. At kung gusto mo pa ng mga ganitong real-life relationship topics na may halong psychology at practical advice, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe dito sa Diskarte Chicks. So ayan mga ka-Diskarte Chicks, sana ay may natutunan po kayo sa video natin ngayon. At syempre bago po tayo matapos, shoutout muna sa ating mga masugid na tagapanood na sina Jobert Estosia ng Bataan, Arteng Artist TV5 ng Cavite, Jason Labugen from Isabela, Ricky Salvan ng Malaybalay City, Cover Araji from Mindanao, Felipe Cerdeña ng Palawan, Emmanuel Bejo ng Zambales, Monching Del Rosario ng Marikina, Bonifacio Elicano ng Surigao Norte, Bobby Silvestre, taga-Barangay Looc, Cardona, Rizal, Richard Udaundo, taga-Aurora, at kay Fernando Nemenzo. Guys, maraming salamat po sa suporta at panonood mga ka-Diskarte Chicks. Dahil po sa inyo, patuloy at lalo po akong ginaganahan gumawa ng mga content na makakatulong at makakaaliw. At para naman po sa mga hindi pa na-shoutout, gusto mong ma-shoutout sa next video, i-comment lang ang hashtag ka-Diskarte Chicks at sabihin ko ng topic ang gusto mo pag-usapan natin next. Kung nagustuhan mo ang video na ito, ay huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-share ito. So guys, this is Diskarte Chicks, your love mentor na lagi nandito para sa mga diskarteng pag-ibig. Kita-kits sa next video. Maraming salamat sa panonood. Ingat kayo palagi. Let's spread love.